ayos na. Pinagbabasag po nila yung salamin eh. Niransak po nila yan. At ang balita ay pinasok nila yung vault at kinuha daw yung pera, nilimas daw. Ayan po yung ano, so inaayos na po yung Hotel Sogo dyan sa Recto. Tignan nyo talagang hindi ito gawain ng mga lehitimong realista. So talagang nanggulo sila. Eto mga kababayan, may papakita ko sa inyong video na pinaghati-hatian nila yung pera. Eto mga kababayan. Ito yung pera ni Disca. Nasa amin na, nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Ito yung pera ni Disca. Nasa amin na, nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. So ayan po yung naglabasan sa social media na hindi natin alam kung saan galing yung pera na yan. Pwedeng ito yung niransak nila dun sa Sogo. O kaya naman, ito yung bigay nung funder, nung pumondo dyan po sa mga kabataan na nanggulo dyan sa Menjola. Ito pa mga kababayan, pakinggan natin yung interview kay Yorme at sinabi niya na mayroong nagmanipulate. So hindi po ito kusang loob ng mga kabataan. Hindi po ito kusang loob ng mga nanggulo dyan, kundi meron po talagang nagutos, may nagplano, may nagfinance. Kasi hindi naman ito gagawin ng mga ng mga matitinong realista eh. Di ba? Pakinggan natin si Yorme. Pagka merong ganitong deployment, bawal ang civilian na pulis. Lahat uniformado yan. Protocol ng PNP yan. Kaya pagka civilian may baril, yun ang kaduda-duda lagi. Ang duda namin, ang initial report namin na merong nagmanipulate ng mga bata. Ang mga initial report, unconfirmed pa. No? Pero ito yung mga nahuli natin na nanunog ng motor, nagagis ng molotov, nanira ng private property. Mga dayo Taguig, nakita ko yung mga address Taguig, Pasay, Parañaque, Caloocan, Quezon City. May may nag-organize inaalam namin ngayon yung may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese. May isa naman, lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin yan. Pagka merong ganito. Okay, so ayan mga kababayan, may nag-manipulate, may nagutos, may nagplan.